Ito po yung sinasabi ngayon ng kilalang aktor at pumasok na rin sa politika, Philip Salvador. Ang kanya daw sinamahan na slate for senador ay walang bastos. Ang sinasabi niya rito, sa kailang grupo, walang daw bastos. Paano ba sinabi ni Philip Salvador yan? Pakinggan muna natin ang kanyang speech sa harap daw po at sa harap ng mga kasamahan nila at kanilang supporters. Para may idea kayo anong klaseng pag-iisip at merong alam, kung ano man ang alam ng isang politikong artista, Philip Salvador. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDB Laban Slate. Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko bilang artista, nagawa ko na po lahat yung... Sige, pakinggan po natin pakinggan po ninyo. Bagay. Nanalo ko 27 beses best actor. Naging box office king ako. Naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko Aklat ng Buhay Ko bilang Artista. Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa kaduluduluhan po ng Pilipinas, dulo-dulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagseserbisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagseserbisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa mahihirap, tulong sa mahihirap, ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Bawal ang mapagod. Kalalabas ko nga lang ng ospital Kasi sumobra ng pagod ang katawan ko. Pero pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito. Dahil I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Okay. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. So ayan po si Mr. Philip Salvador o mas kilalang tawaging si Ipe. Okay? Yan ang kanyang sinasabi ngayon. Siya daw ay matagal ang artista, pinagdaanan niyang lahat. Ngayon ay pumapasok sa politika. Pero alam ko, hindi lang siya ngayon pumasok sa politika Yung araw, kung di ako nagkakamali, pumasok na itong tumakbo sa local position. Hindi lang ho na nanalo talaga. Alam ko ganyan. Nabalita yan sa Bulacan tumakbo, dito sa Metro Manila, isang lugar sa Metro Manila tumakbo, hindi nanalo. So ngayon, dahil nalapit siya sa mga Duterte, ayan, pumasok daw at pinubuksan niya ang kanyang libro tungkol sa paglingkod sa bayan bilang politiko.
Ano ang inyong masasabi dyan? Na sinasabi niya, ang kanyang sinamahan ay wala daw bastos. Totoo ba yun? Parang public knowledge sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Yung kampo ng mga Duterte, doon ang gagaling yung mga salita na hindi mo maintindihan kung saan hinugot eh. At hindi lang pagkabastos ang dating. May pagkakriminal pa ang mga pahayag kung minsan. Di ba, ginamit ko na nga doon sa isang video, sinabi niya yung mga senador dapat mawala para daw manalo ang kanyang kandidato, parang gano'n ang dating. Hindi lang kabastusan nyo. Anyway, ano yung masasabi dyan? Ipe Salvador ang nagsalita po ng gano'n. Talaga bang marangal, maginoo, hindi bastos ang kanilang tropa? Ang Duterte camp, Duterte candidate, at mismong mga Duterte? Tanong yan na magiging madaling sagutin ninyong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, kayo na mga followers at viewers, subscriber ng aking mga channel. Kasi alam nyo, ang nakalipas na 6 na taon under Duterte administration at ang kasalukuyan pang mga taon under Marcos administration, ano ba ang mga pinagsasabi ng Duterte camp? Sila ba yung mga ginoo? Sila ba talagang makakapwa? O ano? Ano ang inyong masasabi dyan? So, di ko alam kung itong style na ito ni Philip Salvador ay makakakuha ng suporta para iboto siya. Or makakuha ng suporta para maawa sa kanya. Or baka lalong makabawas ng suporta sa kanya. Kahit gaano pa siya kilala, base sa kanyang pinagdaanan, makumbinsi kaya niya ang mga Pilipinong botante sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas? Makumbinsi kaya yung 70 million o kalahati ng 70 million registered voters na bumoto sa isang artistang politiko na ganyan ang mga statement at paniniwala? So nagtatanong lang po ako, at opinion din at analysis ang atin hong pinag-uusapan dito dahil ang channel na ito, Mike Abby Opinions. Ang mga opinion sa mga sinasabi, ginagawa ng mga personalidad sa showbiz, sa politika, na ngayon ay pinagsama na ng ibang mga artista at ng ibang politiko. Kayo na po ang bahala. Malaya kayong makapag-comment at react. Basta ang lagi ko pong sinasabi, ayaw kong magkulang ako at ayaw kong masisi. Maging mapagsuri, maging marunong sa pagpili ng ating susuportahan at ilalagay sa iba't ibang posisyon, hindi lang sa Senado, sa lahat ng posisyon. Ngayong papalapit na ang midterm election sa 12 ng Mayo. At siyempre, ngayon ay kampanya na. Kilalanin, kilatisin kung sino sa kanila ang karapat-dapat.